Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Tuburan sa panalangin, kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission, alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw, aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi, ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Maayong adlaw na usab sa tanan, dalay ko ng Dios sa oportunidad nga gitugot niya kanato karon nga makahimo kita padayon sa ato nga pamalandong, pagbasa o pagtugyan sa atong kinabuhi diha sa Ginoo. Standby, sulod lang sa pipila ka gutlo ako magapakiguban na usab kaninyo alang sa ato nga daily devotional. Magapangabuyo kita. Amahan og Dios nga langit no, nagapasalamat na usab kami sa oportunidad nga imong gitugot kanamo, wherein makabasa kami, makapamalandong o Diyos sa imong balaang pulong. Panalangin ni ang imong mga pulong samtang madunggan o paminawan sa tanan nagapaminaw karon diya sa tagsa-tagsan nila ka mga radyo diya sa ilang panimalay, dinhi sa tibok Baganga diin na abot ang amo nga signal, and even Father sa mga Facebook friends, mga followers sa among Facebook page. I pray, O God, ang imong panalangin padayon nga ipaabot ngadto sa mga katawhan nga nagahigugma sa imong pulong, o tabangi o Dios nga masunod o ma-apply ang mga butang, mga principles gikan sa imong pulong nga ni sa among mga kinabuhi. Labi na Ginoo sa tanang nagapaminaw karon. Kini mga pag-ampo o ang oportunidad abong gibalik kanimo, ikaw magapanalangin ini in Jesus name. Amen. Dalay ko ng Diyos kay karong higayon makapadayon kita sa pagpamalandong o hinaot pa nga padayon ikaw higalang gibless sa pulong sa Ginoo. Nining nga higayon karon magaisgot kita about Christians as laborers. Dili man kitang tanan mga Kristohanon or mga kaanakan sa Ginoo, mga katawhan sa Ginoo nga naa sa angat nga panginabuhi. Most of us ana kita sa sitwasyon sa pagkinabuhi nga naga-undergo kita sa pagkinabuhi, nagapanarbaho, nagakuha sa ato mga source of income, pinaagi sa ato nga mga pagbuhat sa ato mga trabaho in order nga makagain kita o something para sa ato nga family, no? Kung atong tanawon, we are laborers at sa ato nga mga paginabuhian. Bihira lang o talagsa lang kanato nga kita ang amo. Most of us, kita mga sulugoon or mga katabang or mga trabahante, no? Kung tawagon. Christians as laborers. Unsa man ang dapat nato nga ikinabuhi o i-practice bilang mga laborers, Kristohanon nga mga magbubuhat, no? So, ato nga makita nga klase-klase ang ato mga trabaho na ay mga pure na mga labors or naapoy mga nasa opisina or nasa mga mechanical nga mga works. Depende kung unsa ang imong abilidad, ang imong kasarangan, ang uban, mga farmers, or so on and so forth. Na, unsa man ang ato nga dapat nga ikinabuhi o unsa ang ato nga isyo sa atong pagkinabuhi, the way kita nag-perform ni ana. Now, whatever nga buluhaton o unsa man nga trabaho ana ikaw karon, ang instructions nga atong madunggan, mabasahan karon, ingon nga mga sulugoon, makatabang kini kanato, maaplikar kini nato sa atong pagkinabuhi karon, o atong tan-awon kung papaano nato usab ma-replika ang ato nga gituuhan, ang ato nga gisunod
nga mga pulong dinhi sa Biblia aron nga mahimo nga maka-benefits kita personally at the same time ang mga tao nga nagatan-aw kanato pinaagi sa pag-apply niini sa atong kinabuhi. Now, usa niini ang mga passages nga ato makita karon para sa ato ang mga laborers. Unsa man ang mga specific mga pagtulunan sa Biblia, mga principle nga gitudlo kanato in which niini mahimo natong basihan sa atong pagkinabuhi. Gikan sa mga gisulat ni Apostol Pablo sa nagkalain-lain nga mga libro sa iyahang mga listeners o mga readers dinhi. Atong tan-awon una dinhi sa Ephesians chapter 6 verse 5 down to verse 8. Adunay specific o mga klaro nga mga instruksyones si Apostol Pablo bilang mga katawhan, mga Kristohanon nga engage sa pagiging laborers. Okay? Now, to the Ephesian brethren, unsa man ang specific nga instruction ni Apostle Pablo ingon nga alagad sa Dios. Ingon din sa verse 5, servants, be obedient to them that are your masters according to the flesh, with fear and trembling, in singleness of your heart, as unto Christ. So ato makita nga gisulti din ni Apostol Pablo unsa ato mga responsibilidad bilang mga Kristohanon nga mga Kristohanon nga mga servants or mga trabahante kung asa ka gibutang sa Ginoo. Ang ato nga responsibilidad, be obedient to them that are your masters. Be obedient. Mao kini siya ang number 1 nato nga responsibilidad kung asa ka gibutang sa Ginoo. To be obedient. Remember, kining pulong pagiging matinumanon, masinugtanon nga alagad or servant. Mao kini siya ang pinaka-the best nga mapakita nato ang ato nga pagtulunan, ang atong gituuhan. Dili lang simple sa ato nga mga pagsulti, but i-apply diya sa atong pagkinabuhi. O kini i-apply, sumala pang siya with fear and trembling, in singleness of your heart, as unto Christ. Ang atong pag-obey sa ato nga mga master or sa mga leaders nato, or shall we say sa atong amo, kinahanglan atong sundon sa marausab na kita nagasunod. In doing this, muratag nagbuhat ini for the glory of God. Of course, kung ikaw usa ka sulugoon, usa ka trabahante nga nagatuman gyud accordingly sa mga patakaran or mga expectations sa ato nga mga amo, natural mag-glorify ang imong Ginoo. Kay ganuman mapakita man nimo ang kinaiyahan sa pagiging obedient diha sa imong amo because you are Christian. Tungod kay ikaw Kristohanon og nagtuo ka sa Dios diha sa imong kinabuhi. In verse 6 nagingon, not with eye service and men pleasures, but as servants of Christ, doing the will of God from the heart. Now, mao kini siya ang usual sa atong kapanahunan. Kani bitaw mga nagahimo sa mga trabaho kung nagtan-aw ang amo. Once nga wala ang amo dito nagpatuyang. Mga eye service, nagtrabaho tungod kay naa si sir, naa si boss, naa si so on and so forth. Kung kinsa man ang naa diya sa ibabaw, aron nga daigon, aron nga malipay sila, aron makakuha pabor. Pero ingon si Apostol Pablo, dili ka mag-serve sa imong agalon, sa imong amo. Ingon nga magbuhat ka lang sa trabaho, maayo kay imong trabaho pag nagtan-aw ang amo, pero kung wala, nagpabaya ka sa imong responsibilidad. Tawag mga men pleasers. Gusto lang magbuhat kung naay magtan-aw. Now, higala
Remember nga, dili lang ang ato nga mga labaw ang nagatan-aw kanato sa dihang gihatagan kita ni ining mga trabaho nga niya kanato. But above all, ang atong Dios nagatan-aw kanato paano o unsa kita kamatinumanon diha sa atong mga responsibilidad. In verse 7, with goodwill doing service as to the Lord and not to man. Atong hinumdumon nga in doing everything niining kinabuhia, there's somebody up there nga nagatan-aw kanato, no? Ang Dios nagatan-aw kanato sa bisan unsang butang nga atong gihimo. Therefore, himuo nato ang tanang butang uban ang kahadlok, pagtahod o pagkamatinumanon diya sa Ginoo. Now, kung atong isipon sa atong pagkinabuhi gala, the moment ka nagabuhat kitag buluhaton og ato kining gibuhat para sa kaymayaan sa Ginoo, regardless kung naay nagatan-aw kanato o wala, the same ang atong performances. No? So, kung i-evaluate higala ang imong kaugalingon karon, unsa ang difference kung nagatrabaho ka sa imong mga responsibilidad sa panahon nga naay nagtan-aw kanimo, labi na kung ang imong mga heads nagatan-aw sa imuha, unsa ka the way nagtrabaho o unsa pud ka nagtrabaho panahon nga wala sila. So ikaw mismo maka-judge sa imong kaugalingon, ma-determine nimo, masabtan nimo kung unsa klaseng performance ang naa ikaw sa panahon ni ana. Huh? Just try to evaluate unsa ikaw nagtrabaho nga naa imong boss o unsa ikaw nagtrabaho kung wala ang imong boss. Ha? Simple. O kana nagpasabot nga mao kana ang imong kinaiyahan. Ha? Now, di lang kana igala in Colossians chapter 3 verse 22 down to verse 25, mao sab kini atong mabasa sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga Colossian brethren. Ingon siya, servants, obey in all things your masters according to the flesh. So, kung imong tan-awon, the same ang iyang nga linya. Dito sa Ephesians. Siya, not with eye service as men pleasers, but in singleness of heart, fearing God. The same content. Kung imong tan-awon. Ang iyang gisulti ngadto sa mga Colossian brethren nga mag-obey sa ilahang mga masters o sa ilang mga agalon. Dili himuon nila nga maging eye service, maghimo og trabaho para lang nakit-an sila or aron i-glorify nila ilang i-impress ang tao, kundi maghimo sila sa ilang mga responsibilidad diha alang sa kaymayaan sa Ginoo. In verse 23, and whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto man. Now, dili lang kini para sa mga matawag nato nga mga trabahante sa mga trabahoan, but also even sa mga alagad sa Ginoo, mga pastors and workers. Unsa ikaw nagatrabaho sa imong buluhaton, sa imong responsibilidad? Are you doing it for the glory of God? Try to evaluate. Kinsa man ang atong ginaglorify the moment ka nagahimo kita sa trabaho? Is it God or somebody else? No? Just be honest to yourself. Ato maging honest kita sa atong kaugalingon. Basi kung nagahimo kita sa mga buluhaton sa Ginoo para lang daygon sa tao or para lang mag-glorify ang mga tao, para lang nga mudako ang atong pangalan, para lang mo sikat kita. It is not the way nga giingon ni Apostol Pablo. Ang Dios gusto siya magbuhat kita as we can for the glory of God alone. Bahala na kung dili kita daygon. Bahala na kung dili kita ma-appreciate. It's okay. Ang importante is mag-glorify ang atong Ginoo kay siya man ang ultimate rewarder sa ato ang mga paghago. No? In all aspect, kay kitang tanan nagatrabaho kita para lang sa kaymayaan diya sa Ginoo. In verse 24,
knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. Usahay man gunahuna kita nga ang nag-alagad lang sa Ginoo katong mga pastors, mga workers diha sa church nga dapat maging faithful to God. But remember, mga kaygalaan kay suunan, to tell you frankly, klaruhon na to kini. Bisan pa sulugoon ka, katabang ka diha sa panimalay, bisan pa kung trabahanti ka sa usa ka kumpanya, bisan naakay nagtrabaho ka under sa pagdumala sa usa ka person, may kapatas ka, may kuang ka, nagtrabaho ka under sa mga contractors, under sa bisan unsa nga naa ka sa ilalom, no? Usay nagunahon nata nga wala may labot ang Ginoo ani akong trabaho. No, you're wrong. Kay bisan asa ka nagtrabaho higala, whatever you do, kung asa ka nabilong, hinumdum mo na to nga sa likod niya ng tanan, ang Dios mao'y atong agalon labaw sa tanan. Therefore, samtang magahimo kita sa atong mga trabaho, whatever work nga anaa ka nato, unsa nga task nga gihatag ka nato, always remember nga gihimo nato kini as to the Lord. Okay? Mo na ingon siya sa verse 24, for ye serve the Lord Christ. Now, in that way, kung mao ka na ang concept nga naa sa atong kasing-kasing o sa atong pangunahuna ikala, maging careful kita o maging matinud-anon kita sa tanan natong himuon, it's because nakabalo kita nga dili lang dai na simple ang amo ang mo judge ka nato, but later on mo atubang kita sa tinuod nato nga master nga mao ang Ginoo. Kay siya sa labaw sa tanan siya ang atong gialagad. In verse 25, because he that doeth wrong shall receive for the wrong which he hath done, and there is no respect of persons. Ang atong amo pwede pa malipat higala, to tell you frankly. Pwede man na nga samtang nagtanaw ang atong amo, banat yung kagtrabaho, buhaton ang kanang ma-impress yun ang imong amo. Mao na ang normal. Pero pag wala ang amo, relax lang sad. Wala lang sad nagtrabaho, pahulay pod. Maya bana-banaon pag moabutay na ang amo, banat na pog trabaho. But remember, bisan pa wala ang imong amo, nagtanaw ang Ginoo kanimo. Now, remember, ang atong amo pwede na to malipat sa atong the way kita nag-perform. But there is someone nga di gyud malipat. And that is God. Nagatanaw siya o kakita siya sa ato the way kita nag-perform. Another passage, din sa 1 Timothy chapter 6 verse 1 up to verse 3 nga gisulat niya ngadto sa kay Timothy o ngadto sa mga kaigsuonan. Ingon siya, let as many servants as are under the yoke count their own masters worthy of all honor, that the name of God and His doctrine be not blasphemed. Now, ato makita, klaro kayo ang gisulti ni Apostol Pablo higala, nga may kalabdanan ay ang atong pagtrabaho sa atong mga responsibilidad wherever we are. Whatever task or responsibility, gihatag diha kanimo higala, mo apikto kini, mo reflect kini sa ato nga pagtulunan, sa atong gitindugan nga pagtuo, o makadako siya apikto. No? Mao na ingon siya, that the name of God and His doctrine be not blasphemed. It means to say, sa the way kita nag-perform sa ato ang mga responsibilidad, atong mga trabaho, bisan unsa pa ka na ng trabaho, nagaapekto ka na sa imuhang pagtuo o sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Mahimong mayaga-yagaan, mahimo nga mabugal-bugalan ang atong Dios pinaagi sa atong performance
kung ligoy kita nga mga trabahante, kung buluyagon kita nga mga trabahante or mga katabang or mga sinaligan sa ato nga mga trabaho, mo reflect ka na, mo apekto ka na sa atong Dios. No? Nga mo gani na moingon ang mga tao, ingon Kristohanon, laong Kristohanon. No? Is that the way Christians live? Mao ba na siya ang pamaagi or way of life sa mga Kristohanon? Mao ba ka na siya ang, di ba, mo ingon sila? Ingon Kristohanon. So, mao na hinungdan nga mablaspheme ang ato ang Dios o ang pagtulunan nga gihatag kanato. In verse 2, and they that have believing masters, let them not despise them, because they are brethren, but rather do them service, because they are faithful and beloved, partakers of the benefit. These things teach and exhort. So, ang mga Kristohanon, kinanglan makasabot, matudluan, matrain, usahay manggod, una manggod ta, nga murag, kumbaga, magtinarong lang sa pagbuhat sa bulaton kung naa sa simbahan, kung naa diha sa Pangginoo nga bulaton. Thinking nga ang i-judge lang sa Ginoo, kana lang ang gitrabaho nato para sa bulaton sa Ginoo. No. Even sa tanan, mga ordinary nga mga jobs nato, di atong panimalay, di sa atong trabahoan, kung asa ka, di atong opisina, kitang tanan mo at tubang ni ana og hukmanan sa Ginoo. Therefore, kailangan masabtan nato kini nga sa dihang magbuhat kita sa buluhaton nato responsibilidad, nagabuhat kita para usab sa Ginoo. In verse 3, if any man teach otherwise and consent not the wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which is according to godliness. Itudlo, no? Ihatag ang ato nga best para sa kaymayaan sa Ginoo. Even sa Titus chapter 2 verse 9 and verse 10, according sa ni Apostle Pablo, gisulat niya ngadto sa kay Tito o ngadto sa mga kaigsuonan. Ingon sa verse 9, exhort servants to be obedient unto their own masters, and not please them well in all things, and to please them well in all things, not answering again. Okay? So ato makita din again si Apostle Pablo, nag-exhort siya, nagtudlo siya sa mga sulugoon o sa mga katabang, mga trabahante nga maging obedient ngadto sa ilang mga agalon, sa ilang mga masters, o kana bitaw mag-glorify ang ilang master sa tanan nilang buhaton, o dili maghimong supakiro, dili mahimong rebellious ngadto sa ilang mga amo. In verse 10, not for loining, but shewing all good fidelity, that they may adorn the doctrine of God, our Savior in all things. So, ato makita din nga nagabuhat sa bulaton sa Ginoo uban ang limpyo, konsensya nga limpyo, maayo nga dignidad, maayo nga dungog, ginamintinar sa usa ka tawo. Kabalo kay gala, kung naghimo ka ni ining pagkinabuhi, kana bitaw tawag nato nga tikasan, limbungan, siguro dili kay ka basi ikaw lang ang wala nakabalo nga nabalaan na daay kastanan nga nagapanikas ikaw, nagabuhat ka sa dili makalipay sa Ginoo. Kabalo kay gala, ang pagiging honest, ang pagiging matinud-anon sa atong trabaho, sa atong responsibilidad, that way naga-adorn kita sa doctrine of God diha sa kaymayaan sa Ginoo. Kung nagabuhat kita uban ang dignidad, honesty, pagkamatinud-anon, nagtrabaho ka
nga glorify nimo ang Ginoo above all, sigurado nga mabless gyud ang mga tao. Ug mao na ingon ni Apostol Pablo, that they may adorn the doctrine of God our Savior in all things. Sa tanan natong buhaton, murag giadornohan nato, gi-beautify nato ang doktrina sa Ginoo. Gipakita nato nga ang pagtulunan sa Ginoo is dapat yun tahuron o i-aspire sa tao nga naghangad o nagplano, naghandom nga magkaroon siya sa kinabuhing balaanon. Okay? O kana siya ma-differentiate sa mga tao kung unsang tinuod nga pagkinabuhi nga mahikugmaon, matinahuron, mahadlokon sa Dios, nagalikay siya sa mga hugaw nga mga butang. Mga passages, number 2, ato makita para sa mga laborers from the epistles of Apostle Peter. Makita na to din ingon pa si Apostle Peter. Dili lang si Apostle Pablo, but Apostle Peter also nagsulti niini. Servants, be subject to your masters with all fear, not only to the good and gentle, but also to the froward. Now, usahay moingon ta, musunod ko sa akong boss kung buutan siya. Pero kay bad man pod siya, isog man siya. Huh? Pero ikon si Apostle Peter, even to that, the moment nga naging subject ikaw, servant ikaw sa imong master, you need to follow, you need to obey, you need to be subject ngadto sa imong mga agalon with all fear. Buhata ang best nimo. Kabalo mo higala daghang mga masters nga mga brutal nga mga masters, pero nausab ang ilang pag-treat sa ilahang nga mga sulugoon, labi na nakasulugoon sila og obedience nga mga sulugoon. Kana bitang tinuod jud bitaw nag-serve, ma-change ang ilahang mga character pinaagi sa pagkinabuhi nga matinud-anon sa mga sulugoon nga nagakahadlok, nagatahon sa Ginoo. Not only to the good and gentle, but also to the froward. Bisan pa na itong mga brutal nga mga sulugoon. Sometimes ang mga brutal nga sulugoon naging brutal pud sila. It's because ang sulugoon dili man pud maayo og performances. In verse 19, for this is thankworthy if a man for conscience toward God endure grief, suffering wrongfully, even to that point. Kana bitaw murag mo antos ta bisan pag mali god ang accusation, pero kung naging submissive lang jud ka, naging obedient ka, makpakita nimo ang kinaiyahan, ang nindot nga kinaiyahan, Diyos nun nga kinaiyahan. Malay mo i-bless siya sa Ginoo o ma-change, ma-check ang iyang character, ang iya the way siya nag-treat kanimo. In verse 20, for what glory is it if when ye be buffeted for your faults, ye shall take it patiently? But if when ye do well and suffer for it, ye take it patiently, this is acceptable with God. Mas maayo na lang na mag-antos ka kanaghimo kag maayo kaysa nag-antos ka tungod kay nakasala ka o nagbuhat kag dili pud maayo. Okay? So atong mamili ka, ato gyud tan-aon i-check kung ang ato bang giantos bilang mga sulugoon, katabang, base ang giantos na to ato ara pod gihinimuan, mali pod ang atong gihimo. Try to be honest diya sa imong kaugalingon. Sahay man God, nahimong ingon ana ang ato ng mga agalon because of our practices. Sa ato pod mga ginahimo, wala pod nalipay sila. Ya mali pod siya. Now, naay mga panahon nga mag-antos ta sa mga butang nga kabalo gyud ta nga tama, wala tay gilabag, wala nato sila tamakan nga mga agalon. Pero kung in case nga ingon ana gyud, just be patient. Tungod kay kana nga suffering, i-suffer po na nimo for the glory of God. Na experience nimo na for the glory
of God. No? That's that way ma-apply nimo ang giingon sa Romans. All things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Tungod kay sa tanan nga mga butang, ana may purpose ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. Guidelines for laborers. Atong hinumduman, we need to obey those who are over you or over us. We need to obey unless they ask you to do that which is unethical or illegal. So, mao lang na ang exemption. Kung ang gipabuhat sa atong agalon nga illegal, labag sa balaod sa tao, labag sa Ginoo, diha nga panahon pwede ka maka-refuse. Okay? Obey those who are over you. That's a principle, guideline. Number 2, work with proper respect and goodwill toward your boss. Okay? Buhaton, mag-imo ang trabaho ka, uban ang tama nga respeto, o buhaton nimo ang tama ngadto sa imuhang agalon. Buhata lang ang tama. Moro man ang dapat natong himuon. Number 3, labor sincerely and heartily as to the Lord and not to men. Okay? Magtrabaho ka nga matinud-anon, kinasing-kasing nga pagtrabaho para sa kaymayaan sa Ginoo. And package na malipay pod ang tao. Of course. Instead, maging men pleaser kita. Maging God pleaser kita. Number 4, do not work only when the boss is watching or just to please those over you. Okay? So, ayaw pagtrabaho para nakikipakitaan nga tao na maayo kay kag performance, kay daghang kay nagtanaw. Pero what about kung wala? Way nagtanaw. Mausab po imong performance, mausab ba? Delikado na. There's something wrong. We need to check it. Okay? Do not work only when the boss is watching. Okay? So, mao ka na siya. And number 5, demonstrate that you can be trusted with responsibility. Ipakita gini mo, ipamatud-an yun nimo nga masaligan ka sa mga gisalig sa imo ha. Okay? So, mao ka na. Kabalo kay gala, ang kaning trust bitaw sa usa ka tawo, pag mawala gani, mapiktuhan gani na once, lisod na kinabalikon ang trust. Mauna nga kung naamang kay dapat dipinsaan or dapat ampingan sa imong kinabuhi kanang pagsalig sa tao. Kay once nga maguba ka na siya, mga matay na lang tanan, dili na mabalik ang trust. Dipiktuso na gyud. Naa na gyud siya doubt. Okay? So mao kana siya nga importante kay kung unsa atong gisulti, we need to prove it, we need to demonstrate it. Okay? So mao kana siya. And number 6, offer such service not just to good employers but even to those who are unfair. Okay? Di man nato malimot nga sa atong kapanahonan, sa atong kalibutan karon, nasod sa Pilipinas, sa naamang ka sa laing nasod karon nagtrabaho, naay panahon matunong ka sa mga maayong employers, napoy panahon nga masulod ka diya sa mga unfair, kana bitaw mga brutal nga mga amo. Depende ka na siya na ay mga situations. But even to that, we need to offer our service well. Himuon lang nato ang tama. And then, let God nga mag-bless. As long as gihimo nimo ang pinaka-the best nimo, leave it to God. Okay? In so doing, you are adorning the doctrine of God, our Savior. Remember that. Sa tanan natong buhaton, buhata ka na alang sa kaymayaan sa Ginoo. Ingon siya, whatever you do, do it for the glory of God. Hinaot pa nga ang Diyos nagapanalangin siyang pulong diya sa ato mga kasing-kasing. Mag-aampo kita,
Amahan, i-bless ang imong pulong sa kasing-kasing sa matag usa nagapaminaw karon. This I pray in Jesus' name. Amen.